This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Kaibigan, kaya mong magtagumpay sa hamon ng buhay dahil may kasama ka. Buenos dias con ustedes todo, mayong buntag kaninyong tanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. And good morning everyone. Sa muli po, Sabado na naman. Pag Sabado, alam na yan. Oras na yan para magsama-sama tayo. Lalo na pag alas 8:30 na ng umaga. Ito yung oras ni Kuya Joas at ni Kuya Carlo para po sa ating palatuntunang may kasama ka. Kuya Joas, bumati ka! Magandang umaga mga kaibigan. Second Saturday na ng buwan ng Agosto at very excited ako. Lagi naman yan dahil makakasama namin kayo ni Kuya Carlo. Grabe yung mga nakaraang araw, ang lakas ng ulan. Sa inyo ba Kuya Carlo ganyan din? Ay hindi, talagang mainit dito ngayon. Mainit dito sa amin. Nung last time naman dito ang maulan, dyan sa inyo ang nag-init. Hindi talaga tayo sa isang bansa. Hindi, Pero, iba talaga. Ibang Tama, bansa Kuya yata Carlo, no? sa amin sa Mindanao. oo nga, dito kasi Kuya medyo maulan, may mga bagyo. Pero wag natin kalilimutan na kahit na maulan, kahit na may mga bagyo ay batiin natin lahat na nakikinig sa atin sa ating programa. Sa ating himpilang 1116 DXAS, salamat sa pagsama sa amin ni Kuya Carlo sa umagang ito at syempre, gayon din sa mga nakatutok sa ating Facebook Live. Kumusta po kayong lahat kaway-kaway saan mang panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas o Mindanao, maging sa ibang bansa ay welcome na welcome kayo sa ating programang ito. Ayan Kuya Carlo, simulan na natin. Ano ba yung devotion o scripture na hatid ninyo sa umagang ito? Well, ito yung pinili mo. Hindi, ito yung scripture natin for the day. Kapatid, alam mo ba na itong scripture na ito ay very parang parang common na to kung titingnan mo sa mga tao na binabasa nila to. Pero alam mo ito yung scripture na sinasabi sa Psalms, delight yourself unto the Lord and He will give you the desires of your heart. Ito ang scripture dito, alam mo anong kwento? Sinasabi niya mag-delight. Ano ba tong delight? Ikaw, di ba, ano yung pagdating sa word na delight? Ano yung unang dumadating sa isip mo? Sa kapanahunan namin, ito yung, pag sinabi mong delight, ito yung parang ice cream to dati. Para ito yung isa sa mga advertisement nila, commercials nila. Pero pag sinabi mong delight, ibig sabihin, bigyan mo yung kaligayahan mo, dapat hanapin mo sa Lord. Ang yung hindi dapat sa iba nakatuon ang iyong kaligayahan o yung inspiration, dapat si Lord. Eto nga pag sinabi mo, katulad ikaw, may sweetheart ka, di ba? She is delighted, parang sa English pag ganun. Ang kailangan lang talaga kapatid, yun nga, kung gusto mo mabigyan ng desires ng heart mo, siya din, siya yung unang sinisinta mo, siya yung unang minamahal mo ang ating Panginoon. And at the same time, pag sinabi niya, ang pangalawang promise kasi niya dito, He will give you the desires of your heart. Dahil kapag ikaw ay nagdi-delight ka sa Lord, wala ka ng ibang iniisip na masama. Binibigyan mo pa nga ng pansin o kapakanan o priority yung to serve God and even to serve man. So kapag ikaw ay nagdi-delight ka sa Lord, He will give you the desires of your heart. Dahil yung heart desire mo din ay naka-inline yan sa sa kalooban ng Panginoon. Dahil hindi ka naman mag-isip ng masama. Kaya ang una talaga doon, kung gusto mo ma-answered prayer ka, mabigyan, mga hinihingi mo sa Panginoon, ano yung mga hangarin mo o yung goals and dreams mo ay mangyayari, ang umpisa talaga dyan is to delight. Delight yourself unto the Lord. Unahin mo, sabi nga sa Matthew 6, first the kingdom of God
and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun ang ating devotion for the day, Joas. Maraming salamat Kuya Carlo for enlightening us about that scripture. And alam mo ba Kuya Carlo na very connected yung scripture na yan sa pag-uusapan natin dahil ngayong Sabado po ay second day na ng ating series. Ang tungkol po doon ay ang 6 Ds of an Empowered Life. Nakaraang Sabado pinag-usapan natin yung person without doubt. At ngayon naman ang pag-uusapan natin ay person with desire. Di ba ang ganda? Very talaga, akmang-akma yung topic natin sa scripture na ibinahagi sa atin ni Kuya Carlo. But before we proceed to that mga kaibigan, onting recap muna tayo. Ano ba yung pinag-uusapan natin nung nakaraan, yung person without doubt? Ang sabi kasi doon is, doubt is always there. Doubt will always knock on your door, but it is your response if you're gonna invite that to stay with you. Lahat naman tayo may mga pagdududa. Hindi tayo makakaligtas dyan. But it is our response, it is our choice kung yung pagdududa ba na yun ay mananatili sa ating puso't isipan or we will make a decision to step forward in life o kung saan man natin ginugusto na pumunta, gawin o marating sa buhay. At higit sa lahat, yung person without doubt, ang sabi po dito ay doubt will make you slow, but it will never stop you. Ang pagdududa pwedeng sa paglalakbay natin sa buhay, maaring bumagal dahil may mga doubts ka sa mga paligid mo, may doubt ka sa sarili mo, sa kung saan man. Pero itong doubt na to, hindi ito ang maghihinto o hindi ito ang hihinto sa pangarap mo, sa kumbaga sa relationship mo sa mga tao, sa mga bagay na gusto mong gawin. And that is just a short recap ng person without doubt. And sana yung mga bagay na na-mention namin ni Kuya Carlo last Saturday ay naging inspirasyon nyo para patuloy tayo na mangarap, patuloy tayo na huwag magpadala sa pagdududa sa buhay, huwag tayong makulong sa doubt na yon. Pero yung doubt na yan ang magiging daan for our breakthrough in life. Ayun Kuya Carlo, but before we proceed, may nais ka po bang idagdag Kuya patungkol sa person without doubt? Ang doubt kasi kapatid, ang doubt kasi sa dito sa Bisaya, kung hindi yung doubt, meron yung daot. Pag sinabi mong daot, sira. Kapag yung mabuti yun, walang kang persons without daot. Doubt. Sa Bisaya, yung doubt is daot, sira. So kapag ikaw ay wala kang doubt, hindi ka masisi. Ibig sabihin, sabi mo nga, lahat tayo merong pagdududa, pero hindi mo pinapayagan na itong doubt na to ang magtagumpay sa'yo. Kundi you make your right choice. Ikaw ang gumagawa ng desisyon. Tayong lahat meron tayong doubt dumadating sa buhay natin yan. Pero hindi yan dapat ang gumawa ng desisyon. Ikaw talaga ang gumawa. Your decision should be based on your faith and not on your doubt. O yun lamang, Joas. Yan, Kuya Carlo, maraming salamat muli. And ngayon mga kaibigan, today, we're gonna talk about person with desire. Person with desire. Ikaw ba, Kuya Carlo? Ano bang desire mo? May mga patuloy pa ba ikaw na, kumbaga, meron pa ba ikaw na ninanais pa? Yun, hinahanap ko yung tamang term Ninanais. Ano pa ba yung mga pangarap mo bilang Kuya Carlo? Alam mo, ganyan, may mga stages yan in life. Alam mo, lalo na kayo nag-umpisa pa lang kayo nandiyan kayo na mga nasa 20s, ganun. Ako nasa twilight zone na ako nasa departure area na ako. Pero ito ang desire ko lang talaga, Joas. Dahil nagawa ko na si Paul nga, si Paul meron siyang desire, meron siyang hangarin pa rin. Sabi niya that I may know Him. That I may finish the course. I've run the race, I finished the course. Yun yung sa akin, yun yung desire ko na I have started well and to finish well. Hindi pa naman to tapos, pero na to parang kumbaga sa aeroplano pa, malapit na ako sa sa landing area,
papalanding na yung aeroplano. Pero yung nga, you want to finish well. Yun yung desire ko. Madami pa akong pangarap. Alam mo, hindi parang kwan nga eh. Sa ngayon, dati ang pangarap ko ay para lang sa sarili ko. Tapos na. Hindi na ako para sa sarili ko. Ang iniisip ko ngayon, para dito sa mga kabataan, ang dami dito sa aming kabataan, kapatid, na kailangan kong paaralin. Dahil kung hindi mo papaaralin to, ito yung magiging, it's either laman sila ng presuhan o sila yung magiging problema ng aming barangay. Kaya ang solusyon talaga dito, makapag-aral sila uli. So yun yung desire ko ngayon. Wala na para sa sarili ko, kundi para sa iba na. Tama yan, Kuya Carlo, no? Sa bawat stages ng buhay natin, may kanya-kanya tayong season na kung saan nung una nangangarap ka pa para sa sarili mo, tapos eventually nangangarap ka na para sa pamilya mo, then eventually para sa mga anak mo, hanggang sa bawat season ng buhay natin nakakaroon tayo ng panibagong pangarapin, and that is the beauty of journeying in life. Kasi hindi ka nauubusan ng pangarap, hindi ka natatakot na mangarap, at higit sa lahat, hindi ka kumbaga hindi ka sumusuko na mangarap kahit na pakiramdam mo, pakiwari mo ay napakailapsay ng tadhana, pakiramdam mo parang mangyayari pa ba to? May posibilidad pa ba na maging reality lahat ng aking desires? And this is just what I want to start with, kasi lalo na sa mga nakikinig sa atin na may mga kapansanan, and of course para din naman to sa general public. But I'd like to remind all our fellow persons with disability that this desire of ours, ito pong desire na meron tayo, it is a reminder that our limitation doesn't define our future. But your determination and God's plan or God's purpose do. So ibig sabihin po mga kaibigan na even if we have disability, no, our desire shouldn't be limited. Kasi limited ako makakilos, limited ako makakita, limited kasi ako makarinig eh. So ibig sabihin yung desire ng puso ko dapat limited lang din sa kung ano ang meron ako. That's why this quote or this statement reminds us that tayo mga person with disability having desires na sa puso natin is not bad. Why? Because desire reminds us that our limitation do not dictate nor determine our future. Rather, our determination and God's purpose do. Yan yung una kong gustong sabihin sa inyo. Kasi marahil ang iba sa atin nagtatanong, ilang beses na kasi akong nag-attempt na mangarap or ilang beses na ako nag-attempt na sundan yung pangarap ko pero hindi naman siya nangyayari. None of those turned into reality, and I'm very hopeless, I'm very helpless na kasi pakiramdam ko wala naman nangyayari. Kaya naman sa mga nakikinig sa atin sa Facebook Live, no, kung meron kayong pangarap, kung meron kayong desire ngayon sa puso nyo, feel free to comment it, feel free to share it with us. Malay mo naman, sabi nga nila, di ba, #manifesting, #manifest natin. But above all, it is still God who has the authority, no? Siya pa rin naman magiging, kumbaga, writer ng ating kwento no matter what we do, no matter how much we exert effort and, you know, exert all the sacrifices we can, siya pa rin naman ang may alam ng lahat ng yan. But, mga kaibigan, sabi po kasi dito, no, as I prepare for this sharing natin, Kuya Carlo, may nakita ako dito na desire, yung desire daw po natin, ay it sparks, or I mean, the desire that we have ignites. Ignites what? Ignites our purpose. Naniniwala ka ba dun, Kuya Carlo, that our desire ignites or sparks our purpose in life? Tama yun. Dahil kung wala kang desire, edi wala lang. Ano to? Ito yung katulad ba ng mga estudyante, pag wala ka ng desire, makatapos ng pag-aral, wala na. Wala ka ng purpose, wala ka ng direksyon. Alam mo bakit? Hihiga-higa ka na lang. Wala ka ng plano sa buhay mo. Wala ka ng desire. Pero kailangan ito yung mag-umpisa talaga. Dahil kapag meron kang desire, ito yung magbibigay sa'yo ng energy to wake up every morning. I remember dati, nung malilit pa kami kapatid, summer. Pag summer kasi walang klase. Wala ka nang ginagawa.
sa gitna tapos nagplano kami ng kuya ko, gumawa tayo ng swimming pool dito sa sa backyard namin. So alam mo, pinayagan lang din kami ng nanay namin. Naghukay kami ng nakuhay sa backyard namin the entire summer. Dati, pahirapan pang pagisingin kami sa umaga. Pero dahil meron kang purpose, meron kang desire, hindi na. Alas 5 pa lang ng madaling araw, gising na kami. So totoo yun. I agree with what you have said na yung desire, nag-ignite yan, nag-spark yan ng purpose. Joas. And yes, Kuya Carlo, to continue before natin pang pag-usapan to ng malalim, ito po mga kaibigan yung gusto ko po sana ninyong tandaan at ito po sana yung bitbitin natin, isa sa mga bitbitin natin sa araw po na ito. A person with desire doesn't just wish or imagine a better life. They take the first step. Ulitin po natin, ang sabi dito, a person with desire doesn't just dream or aspire of a better life, but they take the first step. That is the main problem sa ating mga tao, even I. Ang sarap mag-imagine ng magandang buhay. Ang sarap mag-isip, mangarap na successful ka. Ang sarap isipin na balang araw magiging komportable ang lahat, alam mo yun, travel ka all over the world, makakabili ka ng magandang bahay, na sasakyan, marami kang ari-arian, kumbaga top ka sa klase mo, businessman ka, whatever it is, I don't know what is your desire. Pero nakakalimutan natin, it is free na mangarap, mag-isip, mag-imagine, but it is our decision, our choice to take the first step. Tama po ba mga kaibigan? Kasi ako nakaka-relate po ako dyan bilang bata pa naman ako, nasa teenage years pa lang ako, di ba, Kuya Carlo? Ikaw, kaka-21 mo lang, Kuya Carlo, di ba? So, ako kaka-19 ko lang. Hindi, ako 20 years old ako, 40 years ago. Pero that's the reality, Kuya Carlo, no? Tama po ba na sa edad po natin, dapat naiintindihan na natin na ang mangarap libre, pero it is our responsibility and obligation to take the first step towards that goal. Kaya naman kaibigan, yan muna iiwan namin. Yes, Kuya Carlo. Dahil totoo yun, dahil kapag yung meron kang desire, pero kung walang action, daydreaming ang tawag doon. Na parang nananaginip ka lang. Ang panaginip kung walang kilos, mananatiling panaginip yan. You take the action, tama yun, you have to take the action, or else, wala, hanggang ganun lang, nga lang yan. Panaginip lang yan, daydreaming ka lang kung yung desire mo hindi mo mag-take ng action. Tama, Joas. Yun, Kuya Carlo, tamang-tama lahat ng mga sinabi mo. At ngayon mga kaibigan, sa ating live streaming sa Facebook, feel free to interact with us, comment your insight, comment your answer, kung may tanong kami, sige lang, i-flood nyo kami ng mga komento para naman maging interactive itong Sabado ng umaga natin. But Kuya Carlo, panandalian muna nating iiwan ng ating mga tagapakinig dahil, alam mo yon, we will prepare for the part 2 ng ating programang May Kasama Ka. At dito mas malalim pang pag-uusap ang ating gagawin as we talk about person with desire sa ating series na The 6 Ds of an Empowered Life. Kaya kaibigan, dyan lamang po kayo, magbabalik kami makalipas ng awiting ito. Bakit ako ganito? May silbi ba ang tulad ko? Marahil yan ang tanong mo. Pero kaibigan, espesyal ka dahil dakila ang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong
kasama ka. May kapansanan ang turing sa'yo ng lipunan. Oo, yan ang katotohanan. Pero kaibigan, espesyal ka dahil dakila ang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. May kasama ka. Huwag magpatalo sa mga pagsubok. May nagmamahal sa'yo at may pag-asa ka kay Kristo. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-isa. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. Hindi ka mag-iisa. Oh, hindi ka mag-iisa. May kasama ka. May kasama ka. May kasama ka. Kayo po ay nakikinig sa programang May Kasama Ka with Kuya Joas and Kuya Carlo. Ang May Kasama Ka ay isa sa mga programa ng 1116 DXAS, Your Community Radio. Ang DXAS po ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at ang FEBC po ay miyembro ng Kapisanan mga Broadcaster ng Pilipinas. Dahil po sa katapatan ng ating Diyos at dahil po sa inyong suporta, tayo po ay nagpapatuloy sa pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo. Kung kayo po ay nais maging kabahagi, maging partner ng ating radio ministry, mangyari po lamang i-scan nyo po ang QR code at ang ating mga cellphone number ng ating pong ng GCash at ng ating mga bank accounts para sa inyong mga donasyon. Kung kayo po ay nakapag-donate na, mangyari po lamang, i-message kami para ma-formal po namin kayong mapapasalamatan. Maraming salamat po sa inyong partnership sa ating programa. God bless you po. Kuya Joas, ituloy na natin. Yan, Kuya Carlo, nagbabalik tayo sa ikalawang bahagi ng ating programang May Kasama Ka at mga kaibigan sa mga kapapasok lang sa ating Facebook Live at kakapakinig lang sa ating radyo o sa inyong mga radyo. Pinag-uusapan po namin ay ang part 2 o ang episode 2 ng ating series na The 6 Ds of an Empowered Life. At ngayon po ay pinag-uusapan na natin ang person with desire. Yon, kanina grabing usapan namin ni Kuya Carlo. We've been talking about the scripture na is very related sa ating pinag-uusapan na delight yourself to the Lord and He will grant the desires of your heart. Grabe, no? Ang tindi ng delight and desire.
first and second word, no? Ang grabing powerful na you have to, kumbaga, express how joyful you are, how, kumbaga, kung gaano ka delighted sa Kanya so that He will grant the desire of your heart. Desire, yung ano bang meron tayo sa puso natin, mga kaibigan? Ano ba talaga yung ginugusto natin sa buhay? Ano ba yung purpose natin? Why we are still, until now, praying for that na, Lord, sana matupad ko yung gusto ko sa buhay. Sana balang araw marating ko din to. Sana sa tamang panahon ay ipagkaloob niyo sa akin yung gusto kong ito. But mga kaibigan, gusto namin ni Kuya Carlo na maintindihan natin na ang desire po kasi hindi lang siya yung humihingi tayo, hindi lang yung nangangarap lang tayo, pero ito po ay may kaakibat na responsibilidad at obligasyon. Meron dapat tayong action na ginagawa. Sabi nga ni Kuya Carlo, no, ang pangarap na walang action ay patay, parang daydreaming lang yon. Na paano magiging reality yung ating imagination if we didn't choose, no, to get up every day, walk every day, work every day, pray every day, hope for the best every day. Kung ang lahat ng ito ay wala, paano yung pangarap natin, paano yung gusto natin? And sabi dito, desire gives you the reason to move. That's the number one na gusto naming sabihin sa inyo ni Kuya Carlo, na desires that we have give us the reason to move. Bakit ba, Kuya Joash, reason to move? Kasi kaibigan, kung wala kang pangarap, di wala kang drive sa buhay. Kung wala tayong gustong gawin sa buhay, di para na tayong zombie, no? Na parang buhay tayo pero parang patay na tayo. That's why we have to realize na for us to be able to reach what we wanted in life, we have to move every day. We have to move every minute, every second, every hour of the day. Bakit? Kasi for example, kung gusto mo na maging macho guapito ka, di ba? Yung talagang muscle kung muscle, six-pack abs, di ba? Yung gusto natin yan di ba? Pero kung bawat araw, wala ka namang ginagawa para, alam mo yon, mag-gym, mag-exercise, paano yung gusto mong muscle? Paano yung gusto mong abs? Same thing with sa ibang mga aspeto ng buhay. Nangangarap ka ng maganda, pero wala naman tayong ginagawang maganda rin. Di ba? Ginugusto nating makamtan yung mga bagay na ito, but the question here is, are you doing something to make it happen? Are we doing something to make everything real? Tandaan po natin, kasi all over the social media, it's very deceiving, I should say, na ang dami natin nakikita, ang dami natin napapanood, how successful they are, how rich they are, how influential, how famous they are. Diba? Yan yung question mark natin. Like me, I am an aspiring content creator. Grabe yung success na nakikita ko sa kanila. Ang dami ng followers, ang daming likes, ang daming views. And here I am, I'm asking myself, paano ko kaya marireach yung goal na yon? Paano ko rin kaya mararating yung destination nila? Now, the question here is, Joash, are you doing something? Ikaw naman, di ba kaibigan, are you doing something to make that desire of yours happen? Di ba? And sabi dito, every achievement starts with desire. Yun. Kaya natin sila nakikita na they are happy, they are successful, kumbaga parang they were able to acquire what they want because it all started with that one desire. Kaya kaibigan, ano ba talaga yung gusto mong gawin sa buhay? Are you content na bawat araw yan na lang tayo? Sa mga kapwa namin person with disability, kaibigan, our limitations should not hinder us. No? Sabihin nila, paano naman yung mga talagang hindi na makagalaw, yung talagang they can't really go out ng tahanan. So, kumbaga, paano yung pangarap nila? Of course, it is case-by-case basis. But kung sakali na you are still capable of doing something despite your situation, yung desire natin, dapat yan yung nag-i-ignite sa atin, nagsiset ng fire for us to move forward every day. For us to be able to do whatever we want. Bakit kaibigan? Because without desire, dreams are just unrealized. Pag wala kang desire, yung pangarap natin, patay din. Dead din. Diba? So Kuya Carlo, baka may gusto kang idagdag sa sinabi ko. Yun, tama yun. Alam mo kasi, yung desire will cause you to move.
Pero yung iba kasi parang alanganin sila dahil sa meron silang mga desire in the past, pero napuprostrate sila. Pero kanya-kanyang panahon. Hindi ibig sabihin yung desire mo nung araw, kaagad makukuha mo yan. Minsan it takes time. It takes even years. Pero ang importante lang, consistent ka na biniventilate mo yung desire, taking one step at a time every day. Ang sabi nga nila, yung a journey of 1,000 miles starts with the first step. Kapag daw nag-umpisa ka na ng unang hakbang mo, nasa kalagitnaan ka na, dahil nag-umpisa ka na. Kung lang yan, it takes patience. Tuloy-tuloy lang, kaibigan. Hindi ibig sabihin, parang sabi nila, bilanggo na kami dito sa wheelchair, hanggang dito na lang kami. Hindi totoo yan. Hanggang meron pang may ginawa, sabi pa sa Bisaya, hantod na kay ginawa. Habang may hininga ka, meron pa rin pag-asa, meron ka pa rin mararating, kapatid. Keep that flame burning sa desire mo, and then just one day, one step at a time. Kung minsan hindi mo alam kung ano yung hakbang mo, just ask God, ask for His instruction. Doon na rin yung pumapasok yung scripture natin. Delight yourself unto the Lord and He will direct thy path. He will make your path straight. He will grant your heart's desire. Siya yung magbibigay ng hakbang sa'yo kung anong dapat mong gawin. Yun lang, Joas. Tama yan, Kuya Carlo, and it is very important for us to ask ourselves this question. No, as you listen to us ni Kuya Carlo, at mamaya kapag kayo ay bumalik na sa mga kanya-kanya yung mga ginagawa sa buhay, it is very essential for us to ask this. Ano yun, Kuya Joash? What do I truly desire to become? What do I truly desire to become? Ano ba talagang gusto natin? Marami tayong prayers, alam ko. Even kami ni Kuya Carlo, marami kaming prayers every day. Kayo rin, marami rin kayong desire sa puso nyo. Pero ano pa talaga yung gusto nating gawin? Dapat we are specific enough for that. Kasi marami sa atin, parang spider web, yung parang connect-connecta na, yung parang gulo-gulo na hindi mo na ma-pinpoint ano ba talaga yung gusto ko sa buhay. Is it really my purpose? Is it really what I want? O baka nainggit lang ako sa iba? Baka na-hype lang ako ng advertisement? Baka influential lang to ng mga tao sa paligid ko? So we have to mapagmatyag ng maigi. Ano ba talaga ang gusto ng puso natin? And kanina we've been talking about desire ignites. And now we want to reiterate that na desires that we have, it sparks. Ano yung nagsaspark? It sparks what? It is to spark, or it is our fuel in life. Yun. Yung desire natin, yan yung fuel natin sa buhay. Kasi sabi nga ni Kuya Carlo, di ba kanina, na every season ng buhay natin, every level ng buhay natin, nag-iiba yung pangarap natin. Ng mga bata pa kayo, ang pangarap niyo ay para sa sarili niyo. Nung nagkatrabaho kayo, nangarap kayo magkaroon ng pamilya, hanggang sa nangarap kayo para sa pamilya niyo, hanggang sa nagkaanak kayo, tuloy-tuloy yung pangarapin natin. But the reality is, even if meron tayong mga pangarap na hindi natupad in the past at ngayon para pakiwari natin, ay parang hindi naman talaga mangyayari siya at all, dapat hindi pa rin tayo natatakot na mangarap. Hindi pa rin tayo humihinto na mangarap. Even I myself, I have a lot of, kumbaga, pangarapin sa buhay na some of those happened, some of those did not, but some of those I think it will happen in the right time, still hoping for it. But at the same time, I am open na may mga bagay sa buhay natin that we are not in control of. May mga bagay sa buhay natin na kahit anong gawin natin, parang hindi talaga siya mangyayari. But it is not, or I mean, it doesn't mean na wala ka ng pakinabang, kumbaga you are useless already, na parang hindi ka na capable or hindi ka na free to dream. Kasi sabi dito sa nabasa ko that our desires sa puso natin, it is our fuel in life. Bakit? Kasi 'di ba, every day we journey in life. And yung desire na meron tayo kahit nga minsan sa pagising natin, 'di ba? May mga cravings tayo, may mga gusto tayo ma-accomplish sa araw na yan. Yan yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng rason to move forward, and that is also the same reason na nagbibigay ng fuel sa buhay natin. 'Di ba? Parang ganito yan eh. Kung halimbawa, you wanted to travel, 'di ba? Magka-travel ka,
Tapos, ano yung fuel sa sasakyan natin? Di ba, magpapagasolina kayo. So, yan yung desire natin. Gusto mo makapunta sa Tagaytay, gusto mo makapunta ng Baguio, o kung saan man. Yung fuel natin, yun yung desire natin. Bakit ba natin gustong pumunta ng Tagaytay? Para po makakain ng bulalo kasama ang pamilya. No, it's very simple. Pero ganun yung logic ng kaibigan. Na ang desire na meron tayo, it should be our fuel and not our distraction. Dapat yun ang nagbibigay sa atin ng drive sa buhay, hindi siya ang nagdi-distract para huminto na tayo sa buhay, mawalan tayo ng pag-asa. Sabihin natin, Kuya Joash, it is easier said than done. Dahil hindi mo naman alam yung mga pangarap namin at hindi mo naman naranasan ma-reject, hindi mo naman naranasan na inubos mo na lahat ng resources, pero that particular dream of yours didn't happen at all. Isa lang ang masasabi ko, balik tayo sa scripture na sinabi ni Tito Carlo na delight yourself unto the Lord and He will grant the desires of your heart. Mahirap gawin na sa araw-araw patuloy tayong magpapasalamat, patuloy tayo na magiging masaya kahit na ang puso natin bigat na. But still, ang sabi dun sa scripture, your desire will be granted if we just choose to delight unto the Lord. Mga kaibigan, na sa buhay natin, personal experience lang. May mga moments sa buhay ko na parang in my age, no, may mga bagay na ang hirap sukuan kasi ito talaga gusto kong gawin ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Pero once we learned, no, matutunan natin na unti-unti i-let go yon, yung puso natin, pakalmahin natin. Kahit na sabihin mong visually impaired naman yan kumbaga kahit sabihin mo wheelchair user naman yan, iba naman sabihin intellectual, may mga, kumbaga, they are not capable of, kumbaga, sa kanilang mental health, no? May depression sila, anxiety sila, whatever it is, kaibigan, ito lang natutunan ko sa buhay, na every day that we wake up, every day na nagigising tayo sa araw, sa bawat araw, that is already a testament of God's goodness in our life. Bakit? Kasi yesterday, when you were dreaming of something, you have plans of doing it, di ba? Bago ka matulog, bago ka dumating yung araw na to, kagabi, nangarap ka pa na ito yung gagawin ko. Tapos kinabukasan, nagising ka pa. So you still have the chance na magawa yon. Balik tayo sa nakaraan. For example, Kuya Joash, 1 year ago, nangarap ako. Tapos, hindi naman siya nangyari. But every day na lumilipas, you still have the chance na harapin ang araw, abutin yung pangarap na yon, hindi nga nangyari, Kuya Joash But still, you are alive. Ibig sabihin, kung may panibago ka pang pagkakataon na mangarap ulit, kung hindi man nag-work yung first dream mo na yon, you can also dream of another thing. No, kung ano man yun, hindi ko yun alam. Kayo lang po nakakaalam nun. That's why we always have to go back that our desires in our heart, that is our fuel in life. Kaya, tayo po ni Kuya Carlo, no, may mga problema din kami hinarap bawat araw, but we choose, no, hindi kami perfect, by the way, but we choose to make that desire of ours. Ako, simple lang po ang desire ko. My desire is to have a stable income that I could provide to myself and to the people around me. Well, some of those hindi pa nangyayari. Some of those, tingin ko naman, God is working in me and with me. Andun lang kasi, mga kaibigan, yung ating tinatawag na faith and hope. That is very important kasi even if we have a lot of desires in life, di ba, magtakin niyo, minsan, nangangarap ka na magkatrabaho, binigyan ka ng trabaho. The same thing that you've asked from God is the same thing that you are complaining of. Di ba, Lord, bigyan mo ng trabaho para naman magkaroon ako ng income para sa pamilya ko. Nung binigyan ka ng trabaho, few months after, hindi lang naging ayon sa gusto mo nangyari, you complained sa trabaho mo na, Lord, bakit naman ganito yung trabaho ko? Bakit ibinigay mo sa akin? Couple of years ago, 20 years ago, you dreamed of, Lord, gusto kong magkaasawa, gusto kong magkapamilya. And afterwards, binigyan ka niya ng hindi perpektong asawa, binigyan ka niya ng hindi perpektong anak at pamilya. Di ba blessing yon? And after quite some time, nagko-complain ka na, Lord, bakit yung asawa ko ganito? Bakit yung anak ko ganyan? Bakit yung magulang ko ganyan? We are not perfect. It is our nature because we are just human beings. But we have just to go back na di ba minsan pinangarap natin yon, minsan hiniling sa atin yon, na ibinigay na sa atin, yung desire natin, here we are already complaining of these things na supposedly, alam mo, sa totoo lang kaibigan, may iba nangangarap ng ganyan, pero sa'yo napunta yan. Just like me, for example, nangangarap ako na sana okay yung mata ko. No, sana malinaw ang mata ko. Sa iba, malinaw ang mata nila. But they don't appreciate it. No? Ganun kasi tayo mga tao. Kung anong wala sa atin, yun ang hinahanap natin. Pero yung meron tayo,
yun ang mga bagay na hindi natin nabibigyan ng pansin. That's why we have always remember na, number one, desires that we have is the reason for us to move forward in life. And second, it is our fuel in life. Kaya, wag mo sabihin yung tao, ambisyoso naman to, ambisyoso, grabe taas ang pangarap niya. Yan yung gusto niyang gawin sa buhay. Yan yung pangarap niya at yan ang nagbibigay sa kanya ng gasolina para mangarap, magpatuloy, manalangin, umasa na one day God will grant this, but if it didn't happen at all, maybe God has another plan for you. Ganun lang po yun. Sasabihin natin, Kuya Jokes, ang hirap gawin. Ulitin ko, it is easier said than done, but mind you, si Kuya Carlo, sa edad yan na yan, ano sabi niya, bawat season ng buhay niya, ang dami niya pinangarap. Some of those happened, some did not. Pero patuloy pa rin siya nangangarap. Why? Because every season and every level of our life, meron nakalaan na rason kung bakit ka nandyan. At sabi nga ni Kuya Carlo, tapos na siya mangarap para sa sarili niya. Ngayon, nangangarap na siya para sa mga tao, sa mga kabataan na makapag-aral. Kaya kaibigan, ikaw, ano ba yung pangarap mo? Kasi ako medyo, bata pa ba ako? No? 18 pa lang kasi ako. Si Kuya Carlo, 21 nga kanina. Pero whatever our age is, no, ano man ang pinagdadaan natin sa buhay, huwag tayong matakot, huwag tayong humintong mangarap because regalo ng Diyos yan. Kaya nga tayo nagkaroon ng malawak na pangunawa at pag-iisip, nagkaroon tayo ng creative mind so that these things that we are thinking of, it can turn into a reality. But the question is, did you take the first step? Kasi ang sarap mangarap, pero ang tanong, may ginagawa ba tayo para maabot yon? Yon, Kuya Carlo, ang aking gustong ibahagi sa... Well, ngayon, bali ang gagawin natin ngayon, kapatid. Let us just pray for everyone. Hayaan mo mag-lead ako sa prayer para sa bawat isa, yung may pangarap pero hindi alam paano kumilos o walang tiyaga. Let us just bless them with our prayers. Isa to parte sa delighting yourself into the Lord is to commit everything unto the Lord. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon ito namin pong na-discuss. Ang dalangin po namin na mapakinggan nila to uli sa Facebook Live, Lord. O kung narinig nila to na hayaan mo na ito po ay tumubo, that the words, Lord, will be like a seed planted into their hearts that will grow. And we pray, Lord, that you would just protect that desire. Thank you for giving them the strength, the boldness to act on that desire, Father God. And we give you praise for you have a good plan. You have a plan to prosper everyone, Lord. Wala kayong pangarap na sirain kami, kundi bigyan mo kami ng tagumpay at masaganang buhay, Panginoon. Maraming salamat. We bless you, Lord, for blessing our radio listeners. To you be all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Joas. Maraming salamat, Kuya Carlo, for praying for us and praying for our listeners. At ito, kaibigan, yung gusto namin na ituloy-tuloy lang natin ito, no? Iilan na lamang ito. Kasi our desires, mga kaibigan, ito yung mga rason o ito yung mga, sabihin natin, nagiging dahilan for us to improve and grow. May mga challenges. Kasi pa may desire ka, dapat open ka rin na may obstacle. Dapat open din tayo na may challenges. And habang dumadaan tayo sa pagsubok as we reach that desire of ours, doon tayo natututo mag-grow, doon tayo natututo mag-improve, doon tayo natututo mag-adjust sa lahat ng bagay. Mahirap, oo, lalo na kapag hindi mo nakasanayan. Dahil sabi ko nga last time, obstacles, ito po ay paraan for the opportunity to arise, for the opportunity to mag-open sa atin. But the problem sometimes sa atin ay ito. Obstacle lang yung nakikita natin, pero hindi natin nakikita yung opportunity. Di ba sabi, I think sa isang libro, sa isang podcast ko narinig yon na ang obstacle ay paraan para sa isang opportunity to happen or to arise. Pero the problem with us is, obstacle na yung nakita natin, hindi na yung opportunity. That's why, desire, may responsibility ng kakibat yan. Huwag natin kalilimutan na para mangyari ang lahat ng ito o para matulungan tayo na maabot ang lahat ng ito, we should at least take into consideration that align our desire to God's purpose. Yun. Isa lang yan sa mga nabasa ko, Kuya Carlo, na
we have to align our desires to God's purpose. Bakit? Kasi minsan may mga plano tayo, tingin natin the best yan for us. Pero hindi pala yun the best para kay Lord, no? Tingin natin maganda yung nasa sa isip natin, pero maganda pala yung plano pa ng Diyos para sa atin. Ito example ko lang po, kaibigan. Before, isa sa mga pangarap ko po ay maging radio DJ. Gusto ko talaga na nagsasalita sa radyo dahil number 1, madaldal po ako. At number 2, hindi ko lang po alam, pero growing up, nakikinig ako sa radyo para na-impluwensyahan ako ng mga radio DJs that I'm listening to. Ngayon, sabi ko, gusto ko maging radio DJ. Pero hindi siya nangyari before. No, hindi siya nangyari before, maybe because number 1, nagkasakit ako, and number 2, hindi naman yun ang kurso na tinapos ko. Although, kung gugustuhin ko naman talaga, kakayanin natin, di ba? Pero little did I know that though it didn't happen in the past, no, yung pagiging radio DJ ko, nandito ako ngayon sa radyo, napapakinggan nyo pa rin. Hindi nga lang ako yung commercial type of radio DJ na naririnig nyo, na napapakinggan nyo madalas sa FM station, pero my voice is still useful. Ang passion ko, nagagawa ko pa rin. Yung pangarap ko before na maging radio DJ, ito ako ngayon. Mas mataas, I think, ang responsibility na meron ako because I am touching lives, I am inspiring people, and I am also honing myself to be a better individual para naman sa inyong lahat ay napakinggan nyo kami ni Kuya Carlo, kapupulutan nyo kami ng aral, ng inspirasyon. At yun pang kwento ko, kaibigan, na minsan sa buhay natin, hindi siya nangyari. Pero iba pala yung gustong gawin ng Diyos sa'yo. Tingnan mo, mantakin nyo, I wanted to be a radio DJ before. I've waited for how many years? And then 2024, when Kuya Carlo invited me here, at ito na tayo ngayon, magdadalawang taon na po ninyo ako napapakinggan sa radyo. Yes, AM station siya. Sabihin natin, hindi ka naman sikat, Kuya Joash, hindi ka naman napapakinggan ng lahat. But maybe, or not maybe, but God placed me here because kayo yung audience na dapat makarinig ng kwento at ng boses ko. And Kuya Carlo, may gusto lang akong iwan na sa kanila, sa mga tagapakinig natin before we finally end. Kasi iilan na lang yung minuto na iwan sa atin. Not every desire na meron tayo will come true. That's the reality. Not all desires that we have are really good for us. And not all desires that we have is really beneficial or it is the plan of God. Pero ito yung number 1 na pinaka-importante sa lahat. Pray for wisdom. At yun nga mga kaibigan, very important na we pray every day. We ask God to help us discern kung ano talaga yung para sa atin. At sa desire na meron tayo, lagi nating tatandaan na we have to delight first unto the Lord so that He will grant the desire of our heart. It is a promise, yes, but there's a responsibility na kaakibat. As we dream in life, meron ding obligasyon, meron ding sacrifice, may effort din na dapat nating ilaan. Bilang pagtatapos mga kaibigan, ang gusto ko lang basahin ito na when your desires are rooted in God, again, when your desires are rooted in God, guided by God, no obstacle shall break you and your desire. So lagi nating tatandaan na we always to anchor with God, that no matter what happen, yung desire na meron tayo, if it is rooted in God at sa purpose niya para sa atin, no obstacle shall destroy or break our desire and our life. At bilang, ito, pinaka-last na ito mga kaibigan, ito po yung dalhin nyo as we navigate in life and as we, celebrate yung panahon natin ngayong Sabado dahil weekend. Alam ko mamamasyal, magbabanding kayo mga pamilya, kaibigan. Sabi po dito, do not let your circumstances limit you. Rather, let your desires inspire your journey. Ulitin ko po, do not let your circumstances limit you. Rather, let your desire inspire your journey. Kaya kaibigan, whatever your desires are in your heart, sige lang, laban lang tayo. But never forget to ask God for His discernment and ask for His protection that He will guard our heart and mind. So as we navigate in life, we have that strong realization, strong reminder na whatever it is, only God knows. But at the end of the day,
thank you because we were able to dream, we were able to fight, and we were able to be an inspiration to those na nakikinig, nakakakita sa atin. Kaya kaibigan, lamang lang. Sa ngalan po ng ating himpi ng 1116 DXAS at ng ating technical na si Kuya Rolando, kasama din syempre si Kuya Carlo na ating partner. Ako po si Kuya Jowash, kabalikat at kasama mo sa tagumpay ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo lang, kaya mo yan. Huwag kang matakot mangarap. Till next time. Yun, sa vlog yun Bye-bye. Okay. Yun lang kaibigan, happy weekend and God bless you. Inyong napakinggan ang programang May Kasama Ka. Para sa mga mensahe o komento, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. Since 1948, the good news of Jesus Christ